Nakaimbak ko yung binata. Wala akong kawala yun at palulusugin ko muna. Ba't tumakbo, hintay? Kala ko ba uwi na tayo, hoy? Bawal tayo dyan sa kusina. Malapit ng maghating gabi, pwede na nating simulan ang huling bahagi ng huling seremonya. Masarap mag-travel, lalo kung medyo malayo. Tuwing may pagkakataon, lumalayo ko sa ingay ng syudad. Bukod sa kailangan ko ng sariwang hangin, mahilig ako sa tanawing makakapagpa-relax ng utak. Kaya pag school break, sinusulit ko talaga. Kahit may ikling school break, umaalis ako. Pero ang isang bakasyon ko noong 2022, nagdulot sa akin ng malalim na trauma. Trauma na hanggang ngayon, iniinda ko at kailangang gamutin. Magandang araw sa iyo, Miss Soledad, at sa inyong mga taga-subaybay. Sabi ng doktor ko makakatulong sa pagpapagaling ko kung magkukwento ako. Hindi raw madali, pero kailangan. Ako po si Maya, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Huy, ano ba yan? Sara niyo yung bintana, uminit sa loob ng kotse, lumalabas pati yung aircon eh. Sus, nagpipicture lang. Ang ganda nga ng mga bukid, oh. Sayang yung tanawin, saka masarap pa naman ang sariwang hangin kaysa sa aircon. Saka ano ka ba? Hindi naman lumalabas yung aircon, nandyan pa rin yun, oh. Eh kung ikaw na lang kaya lumabas, sarap pala yung sariwang hangin eh. Doon ka sa ubong kung gusto mo. Ito naman, masyadong seryoso. Sayang naman kasi talaga yung tanawin, saka alay ng alay na ako eh. Ayos din ah. Ako walang alay, 3 oras na ako nagdadrive. Yung katabi mo ang sarap ng tulog eh. Ayaw, ano yan ba nangyari sa inyo? Saan na ba to? Yun, sa wakas, magandang umaga, kamahalan. Sa ngayon, tayo po ay malayo sa ating paroroonan. At sa awa ng Diyos, sa gayon, maaari nyo pang ipagpatuloy ang masarap nyong pagtulog. Ay, susme. Nasa Mindanao na tayo, Prinsesa Maya. Grabe ka naman. Sorry na. Nakatulog yung tao eh. Tsaka, sabi ko naman kasi sa'yo eh. Mamasahero na lang tayo eh. Bugbog ka tuloy sa pagdadrive. Good morning, babe. Sarap ba tulog? Aso, sumirit na naman po. Napahaba nga yung tulog ko eh. Saka babe ka dyan. Must ka nga dun. Ikaw naman. Sama naman ang gising mo. Saka, problema nyo bang dalawa? Ba't ba para kayong mga leon? Porque ba may hang kayong kasama? Nagaganyan na kayo. Kapal ng mukha nito sa personal, no? Ang sabihin mo, hung-hang, busit ka. Grabe talaga to. Minamaltrato nyo akong dalawa. Manlilibre pa naman sana ako. Kaso, ganyan kayo eh. Wow, talaga ba? Manilibre ka? O edi sige na, ikaw na gwapo, ikaw na macho. May tindahan dun sa kanto. Sa pagitan ng mga malalawak na bukid, may malaking tindahan. Dito kami nag-stop over at nagpalibre kay Gab. Mula sa Maynila, 3 oras ang biyahe. Biyaheng maingay, akala mo, laging may tensyon. Pero ganito lang talaga yung tropa naming 3. Brutal kaming mag-asaran lalo't mataray si Almira. Pero sanggang dikit kaming 3 at mas lumalalim ang samahan namin sa mga ganitong malalayong travel. Sa school break noong 2022, sa baryo ni na Almira kami magsasabog ng gulo. Pareho kaming nursing student ni Almira. Si Gab naman, criminology student na high school friend pa ni Almira. Kami ni Almira, college lang naging friends, pero magkapatid na ang turingan namin. Uy, tara na, malapit na yung amin. Kalating oras na lang to. Uy, Gab, kung ayaw magpasok sa sakay ng sausawan ha, makakamoy talaga tayo. Ano? Paano ko kakainin tong tokot baboy? Anong lasa nito kung walang sausawan? May plastic naman yung cup eh. Isalin mo na lang dito sa, plastic bottle, tapos tungga-tunggain mo na lang. Galing mo, bes. Ayos yan. Ayaw mo ba noon? May sausawan ka, may drinks ka pa. Naku, napakalupit nyo talagang dalawa sa akin. Nilibre na nga kayo. Naku, tandaan nyo to. Pag may nambasto sa inyo, Almira, naku, lalo ka na, hindi kita pagtatanggol. Pero pag si Maya, maghalo na ang langit at impyerno.
Ay nako, isa na naman pong hirit ang sumakabilang buhay. Matapos naming makapagmeryenda, tumuloy na ulit kami. Wala kaming ibang natatanaw sa gilid ng malapad na highway kundi mga kakahuyan. Sa kabilang gilid ay malawak namang bukirin. Si Gab tuloy-tuloy ang pag-video at pagkuha ng pictures. Ako naman, ninanamnam lang ang tanawin na bihira ko lang makita. Pero, nagulantang na lang ako ng isang napakalaking truck ang humarang sa tinatanaw ko. May truck na sumulpot sa gilid namin at hindi lang basta nag-overtake. Halos masayaran pa kami. Biglang kabig si Almira. Napalingon naman si Gab. Bas, dikit na dikit! Hoy, sira ulo to ah. Kamuting driver to ah. Ano ba yun? Parang nananadya. Imposibleng hindi tayo nakita nun. Kita mo kamote talaga. Biglang nag-minor nung nakalampas sa atin. Papansin ang potek. Uy, basta yung amo na lang, nantitrip lang yata yun eh. Huwag nating patulan, hayaan mo na. Napakalapad ng daan. Pero nagit-git kami ng isang malaking truck. Pinauna to ni Almira. Pero hindi nagtuloy-tuloy ang truck. Lumagay ito sa unahan namin at saka nag-minor. Lumipat kami ng lane. Saka namin to sinubukang unahan. Napakalaki ng truck. Punong-puno ng gulay. Nakakatakot dahil napakaliit naman ang kotse ni Almira. Papasok na kami sa mas makitid na daan at kasunod pa rin namin yung truck. Uy, Bes, nasa likod pa rin yung truck. Akala ko dun sa kanan yung daan papuntang palengke. Pati siya dun lumiko. Oo nga eh, yung sa kamoting yan. Sinilip ko yan eh. Ni walang pahinante. Napakaraming karga. Bukod ba sa palengke, may iba pa bang pagbababaan yung mga gulay rito? Di ba may natatanaw kang bundok sa harap natin? Lampas sa mga bukid at bahay? Ano naman dyan niya dalhin sa bundok na yan? Kailan kayo magpapantay yung laki ng braso ng utak mo? Malay ko ba? Kaya nga tinatanong kita eh. Di naman ako taga rito eh. Uy, Bes, parang lumalapit na naman siya. Sandali, babain ko na kaya. Tanungin ko kung anong problema. Wrong entry na naman. Liblib to. Pag pinag-iita ka niya, niwang ka namin. Bala ka dyan. Mas maganda pa rin iwasan yan. Kaso parang lalong lumalapit eh. Sa mas makitid na daan, hinarurot ni Almira ang kotse. Pero hindi nagpaiwan ng truck. Hindi na namin siya pwedeng paunahin dahil may ipit kami at baka mahulog sa kakahuyan sa gilid. Tuluyang nagkadikit ang truck. Sa taranta ni Almira, naikabig niya pagilid ang kotse. Nasuot kami sa bungad ng kakahuyan at bumangga sa isang puno. Nawalan kaming lahat ng malay. Nagising ako dahil naramdaman kong may nagtatapal ng kung ano sa balikat ko. Pagmulat ko, ipinagpalagay kong kubo ang kinalalagyan namin. May naaninag akong tao na isa-isa kaming nilalapitan at parang ginagamot. Nawalan ulit ako ng malay. Nagising ako kay Almira na sumisipa sa paa ko. Uy, Maya. Maya, Bes, gising. Bes, anong... Aray ko, sakit. Maya? Mira? Teka, nasaan tayo? Ayos lang ba kayo? Di ba bumangga tayo? May truck tapos sinabol tayo kaya tayo nabangga. Oo nga pala. Pero nasaan tayo ngayon? Kubo yata to, di ba? Sa kami nakita ko kanina eh, may lalaki, parang ginagamot tayo. Kaso kuba yata yun eh. Ewan, parang baluktot siya na ewan eh. So, may kumuha sa atin. Niligtas tayo? Nasaan yung sinasabi mong gumamot sa atin? Yung kuba? Hoy, teka lang. Itak yun, di ba? Yung nakasabit malapit sa pinto. May dugo yung itak, tapos may mga buto eh, nasa sulok. Saka daming pinatulis na kawayan yata yun eh. Parang weird naman ang kubong to. Hoy guys, di kaya aswangin nandito. Uy! Anong aswang? Sira ulo ka ba? Wag naman ngayon, Bes, mananakot ka pa eh. Na-aksidente na nga tayo eh. Ikita niyo naman kung ano yung nandito sa bubong na to eh. May mga kung ano-anong nakakatakot na kwintas pang nakasabit sa mga pader. Saka kasi yung ibang malapit na baryo sa amin, pinigyan na lang may aswang. Baka napadpad tayo sa baryong may aswang, kaya bilisan niyo, umalis na tayo dito. Naku naman oh. Lintik na yung aswang pala sa inyo eh. Pinapunta mo pa kami.
Sabi ko sa ibang baryo, kalapit ng baryo, hindi sa amin. Teka, may kumakaluskos dun sa likod ng kubo. Baka yung kubo, baka abutan tayo. Buisit, bilisan nyo na, tara na. Tumakas na tayo, papabalikan ko na lang yung kotse. Tara na. Mabilis kaming nagsilabas ng kubo. Natanaw pa namin ang kuba. Pabalik sa kubo at may hawak itong itak. Lalo kaming nagtatakbo at sinundan lang si Almira na sa mga kakahuyan pumasok. Para daw mas mahirap kaming sundan kaya lumihis siya sa dinaraanan ng mga tao. May kalahating oras din kaming bumaybay sa napakasukal na parte ng lugar na yon. Ibang pakiramdam ko sa paligid. Parang may mga nakatingin. Iba rin ang amoy at mas malamig ang klima. Pero si Gab, matyaga akong inalalayan. Kaya napapawi ang kaba ko. Sige lang, lakad lang, nakaalalay ako. Oy, Almira, malayo pa ba? Kanina pa tayo nandito eh. Parang wala namang hanggang tong kakahuyan. May lalabasan ba tayo nito? Pasensya na, malapit na. Paglabas nito, daan na. Diretso sa baryo namin. Susundan lang tayo nung kuba kung dumaan tayo sa daanan talaga. Kaya dito tayo. Hindi ba tayo pwedeng magpahinga kahit sandali? Malapit na akong hikain sa pagod eh. Oy, Almira, baka naman pwede tayo magpahinga. Namumutla na si Maya eh. Konting-konti na lang. Sorry na Maya, pero baka kasi abutan tayo ng kuba eh. Mahirap na pag di tayo nagpang-abot. Maya, buhatin na lang kita. Sige na, para mapabilis na rin tayo, saka nahihirapan ka na eh. Nakakailang man, pumasa na lang ako kay Gab. Nakaahon din kami sa kakahuyan at diretso na ang daan. Nakarating kami kina Almira. Nagmamadali kaming dumiretso sa mismong bahay ni na Almira. Pagod kami, stressed, at takot na takot dahil sa mga nangyari sa amin. Sinalubong kami at pinakalma ng nanay ni Almira. Inasisti agad kami. Halos himatayin na ako dahil sumumpong na ang hika ko. Nanay, pahingin mo ng tubig. Tubig mo na kay Maya. Nako, ano ba yung nangyari sa inyo? Ay, pasensya na't nagkaganiri kayo. Ay, minom muna kayo't nang mahimasmasan kayo. Anak na mumutla na rin kasama ninyo. May hika po kasi, pero kailangan lang po niya makabawi-bawi. Maya, tubig damihan mo. Yung inhaler mo pala, ito muna. Nay, kung may makakain dyan, ba pwedeng humingi muna? Hinainan kami ni Nana Miding, ang nanay ni Almira. Nanlalambot ako sa nerbiyos dahil sa lahat ng nangyari bago kami makarating kina Almira. Pero buti na lang, tsinaga ako ni Gab. Pinilit niya akong kumain. Hinaluan pa ng pangungulit para siguro medyo malibang ako. Hindi naman kasi talaga biro ang mga nasalubong namin. Hinabol kami ng truck na hindi mo alam kung ano yung pakay. Naaksidente kami. Napunta kami sa isang baryong may mga pinaghihinalaang aswang. Sino bang hindi matutuliro? Pero dahil nga kay Gab na himasmasan ako kahit papano. Oy, tara na, kain na. Ito yung sabaw nakakaginhawa to. Susubuan na lang kita habang mainit pa. Ipang ko na lang Sira, ano ba? Ito nakakain na nga lang ako. Kadiri to. Ay, siya nga pala. Ano nga ba mapangalan nyo mga anak? Para kayong binagyo kanina eh. Hindi na tayo nakapagkakilanlan ng maayos ining. Ay, ano nga pangalan mo? Ako nanay, mo na lang silang sumubo dyan. Ito si Maya, best friend ko to. Ito si Gab, tuta ko yan. Uy, anong tuta? Nay, magandang araw po. Ako po si Gab. Magiting na tagapagtanggol nitong si Maya. Ay, nako nakakakilig naman ang mga batang are. Nako, ineng Maya. Abay, napakakisig naman niring tagapagtanggol mo. Napakaswerte mo naman, iha. Hindi gaya nitong anak ko tingnan mo. Akala mo kasi tuod. Ayan, tatandang dalaga re. Ito namang si nanay, naniniwala ka naman dyan kay Gab. Hindi ang papatulan ni Maya. Malaki lang braso niyan pero bakla yan. Tas ako pa pinagdiskitahan nyo. Paano kung sabihin ko sa inyong 2 weeks buntis na ako? May best nina ako Talaga, pasabog yan. Matapos ang hirit ni Almira, nagkandasamid kami ni Gab.
Si Nana Miding naman, tinuktukan ng sandok si Almira. Hagalpak naman kami ng tawa. Nahupa na nga ang tensyon ko dahil sa gulo namin. Buti na rin nakalugrin ng nanay ni Almira. Pero maya-maya, may dumating sa bahay ni na Almira. Pinsan niya, saka isang opisyal yata sa baryo nila. Nanay, tinuho yung mga laman. Uy, Mira! Oy, Dana! Magandang umaga, Miding. Ay, karaming nagsulputan naman ngayong araw. O Dana, upo ka, kumain ka. Ay, Kabesa, magandang umaga. Kape ho muna. Umupo kayo. Ay, ang dami naman biglang tao. Kabesa, ito yung suman. Masarap sa kape yan. Salamat. Mukhang may mga bisita itong baryo natin, Mga kaibigan mo ba, Mira? Ay, ari na ang kape ninyo. Ay, mga galing pang Maynila yung mga batang ari. Mga kaibigan ni Mira. Dumating nga ang pinsan ni Almira, si Dana. Kasunod naman ito ang tinatawag nilang kabesang pulong. Kabesa ang tawag sa kanila, kumbaga barangay captain. Ang maliit na bahay na pawid ni na Almira biglang napuno ng tao at ingay. Masarap kausap si Dana, kaedad ko lang kaya nakapalagayan na rin ang loob. Ang kabesa naman, napansin kong hindi mapuknat ang tingin sa akin. Naiilang ako, pero hindi ko na lang din inintindi. Yun nga lang, talagang lumipat siya ng upuan at ako ang tinapatan sa lamesa. Iya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Maya ho. Magandang umaga ho. Kaedad mo ba tong si Dana? Ilang taon ka na nga ba? 18 po. Sabi nga po nila pareho kami nitong si Dane. Dana, anong year ka na nga pala? Gaano kalayo yung school niyo dito? Walang college dito May parang school kami dito. Kampo yung tawag. Tapos si Kabesa rin yung nagduturo. Ha? Ganon? Paano yun? Oo, si Kabesa yung maestro sa kampo. Tinuturo niya yung history, culture, mga dapat na gawain ng angka namin. Kasi, Maya, importante ang gagampanan ng angka namin sa hinaharap, lalo sa katapusan ng mundo. Ang angka namin ang gagabay sa mga maliligtas sa paghuhukom. At ang ama ko, ang apo ko, at ang kanyang anak at sugo dito sa lupa. Lahat ng biyaya at pag-iingat sa amin kay Apo nagmula. Kaya na lang ngayon, tinakda ni Apo ang pagbisita ng isang gaya mo sa baryo namin. Oh, paano ako? Matapos ang kabilugan ng buwan, may isang dilag na darating. Yan ang minsay sa akin ng Apo. At ang abili niya ay ipagdaos ang pista ng kaisa-isahang babae na anak ng buwan. Kaya dahil sa pagbisita mo dito, kailangang magdaos ng pista bilang pagpapasalamat kay Apo at bilang pagsalubong sa inyo. Wow, Maya, ang swerte-swerte mo naman. Teka, may... Dahil lang dumating si Maya, magkakaroon ng pista? Naguluhan kami ni Gab, pero yun na ang utos ng Kabesa. Nautos daw ng Apo. Tumayo ang Kabesa at hinarap ang mga alalay nito sa labas ng bahay ni na Almira. Narinig kong ipinag-utos niyang magsabit ng mga banderitas, gayakan ang sinasabi nilang kampo. Iniutos din niyang maghanda ng isang piging o malaking salo-salo. At ang pista, 3 gabi raw idaraos. Bago umalis, lumapit sa akin ang Kabesa. Kinamayan niya ako at malapitang tinitigan. Napakalalim ng mata ng Kabesa. Madilim, mahigpit at pahagod ang pagkakahawak nito sa kamay ko. Maya, maraming salamat sa iyo, ha? Miding, Almira, kayo na ang bahala dito kay Maya, ha? Oo, Kabesa, kami na humbala rito. Ay, hatid ko na ho kayo, Kabesa. Mag-uwi na rin kayo ng suman. Uy, ayos din pala, may pa-piesta pa para sa'yo. Astig mo rin Iba talaga dating neto ni Baby. Prinsesa talaga. Hoy, anong prinsesa ka dyan? Narinig mo ba, kaisa-isang babaeng anak ng buwan yan? Ikaw, anak ka ng pating kaya magtigil ka dyan, ha? Okay lang yan, Gab. Ako prinsesa rin ako Baka kailangan mo ng kasayaw sa fiesta.
Wow, salamat Dana, pero itong si Maya syempre ang kasayaw ko nun. Di ba babe? Sayo mong mukha mo ungas. Hindi pa talaga kami nakakapagpahinga. Pero ang daming nangyari. Ang dami pa palang mangyayari. May biglang fiesta at dahil pa sa akin. Hindi ako makapaniwala. Pero hindi na rin ako makapagsalita. Parang excited ang lahat. Pati yata itong si Gab. Lumabas muna kami. Sinamahan kami ni na Almira at Dana. Ipinakilala kami ni Gab sa iba pa nilang mga pinsan at mga kabaryo. Nahatak pa sa basketball itong si Gab. Sumali siya kahit dayo siya. Matangkad, maskulado at mahusay si Gab. Lamang siya sa mga kalaro niya. Pero sa isang pihit niya, may tinamaan siya ng siko sa nguso. Duguan ang tinamaan niya. Napahiga pa. Napatigil ang laro at natitigan ng masama si Gab. Binantaan siya ng nasiko niya. Kaya tinawag na namin si Gab. Hoy, Gab, ayos ka lang. Tara na muna, hayaan mo na lang muna yan. Alam mo, pikon lang yung mga yan eh. Palibhasa, mas magaling ka. Hindi mo naman sinadya eh. Uy, sandali, hindi ko talaga sinasadya ah. Ganun talaga sa laro, hindi maiwasan yung magkakatamaan. Iba lang din talaga yung asta nung isang yun eh. Sige na, umuwi na muna tayo. Mamayang hapon na lang tayo lumabas. Pero, ibang-iba yung titig sa'yo nun kanina eh. Alam mo yun, may halong pagbabanta yung mata niya. Saka parang, pati yung ibang kalaro nyo, napakatalas ng titig sa'yo. Sana naman hindi tayo mapag-initan dito. Nako, subukan lang nilang galawin si Gab. Pag sasasapukin ko talaga yung mga yan. Napahinto kami ni Gab sa lugar ng pagdarausan ng fiesta. Pinanood muna namin yung mga paghahandang ginagawa doon. May nagsasabit na ng mga banderitas, may naglalatag ng ilang mahabang mesa at mga silya, may inilalabas din silang malalaking kawa. Napansin din namin yung mga sako. Mga karne daw na iihawin, sabi ni Dana. Si Almira nauna na dahil mamimili pa daw ng mga karne. Kaya si Dana ang naiwan sa amin. Laging nakabuntot itong si Dana kay Gab. Kaya nagpahanap si Gab ng soft drinks sa kanya para masolo naman niya daw ako. Tara bilis, dun tayo sa taguan natin. Uy, ano ka ba? Loko to. Maghahanap yun syempre, no? Iyaan mo na yun ang kulit eh. Malapit na akong lingkisin nun eh. Uy, grabe ka kay Dana. Saka ayaw mo no, gustong-gusto ka nung tao. Aasawahin ka na nun kung sakali. Uy, ano siya, siniswerte? Uy, sa'yo lang ako no. Hoy, sayuhin mo yung mukha mo. Tantanan mo nga ako. Tignan mo to, seryoso naman ako eh. Bakit ba pag sinasabi ko sa'yo to, lagi mong dinidismiss? Minsan naman, dinadaan mo sa biro. Ay talaga ba? Seryoso ka na sa lagay na yan? Hoy, ito napapansin ko naman yung mga effort mo. Bukod sa mga hirit mo. Kaso kasi parang wala tayo sa ganung level eh. Oo, yun naman pala eh. Nakikita mo naman pala yung efforts ko eh. Tapos, nagdududa ka kung seryoso ako. Ikaw nga yung ayaw sumeryoso sa mga pinapakita ko sa'yo. Kaya hindi tayo mapunta sa next level na sinasabi mo eh. Oh, ito Amin kong nakakatakot yung sagot sa itatanong ko pero para magkalinawan na. Baka naman kaya ka hindi interesado kasi may iba kang gusto. Diretsuhin mo na rin. Ayaw mo ba talaga sa akin? Sus naman, napakaalanganin naman para kumprontahin mo ko ng ganyan. Wala akong nagugustuhan no, pero mali ring sabihin ayoko sa'yo. Pero mali rin namang sabihin na gusto kita. Ay naku, ang labo naman. Ano pala, saan ako lulugar? Anong dapat kong isipin? Mula barahan at tuksuhan, sumeryoso na pala ang usapan namin habang naglalakad. At dahil nga nakafocus kami sa pag-uusap, napalayo na pala kami sa paglalakad. Narating na pala namin ang bandang likuran ng sinasabi nilang kampo. At parang labas na ng kusina nila ang natumbok namin. Nakaamoy kami ng kung anong niluluto. Alam naming pinakukuluan pero hindi kaaya-aya ang amoy. Matapang ang amoy ng kung anumang karneng pinakukuluan nila. Hindi namin nakikita ang loob.
Nasisipat lang namin ang mga ulo ng mga tao sa bintana. Papasok sana kami sa kusina pero patakbong sumulpot si Dana sa likuran at hinata kami agad. Uy, bawal dyan. Ano ba? Wag dyan. Uy, grabe naman to, Dana. Ba't ka naman nagugulat? Pakahatak naman to, ba't bawal? Ano meron dyan? Tinitignan lang namin yung niluluto nila dyan. Na-curious kasi kami sa amoy eh. Ngayon lang kasi kami nakaamoy ng ganyan luto. Kasi, alam mo, hindi pwede. Kasi hindi namin talaga pinapakita sa mga bisita yung proseso ng paghahanda namin ng pagkain. Ha? Bakit naman? Sagrado kasi sa amin yung pagluluto, paghahanda ng mga pagkain na pangpiging. Huwag kayong mag-alala, matitikman niyo rin naman lahat yan mamaya eh. Ganun pala yun. Napaka-conservative pa rin talaga ng angkan nyo, no? Saka ang espesyal naman pala ng pagkain mamaya kung ganun. Conservative? Sa paghahanda lang siguro ng pagkain. Ano? Wala. Conservative nga. Kahit modern na yung panahon, yun yung sabi ko. Sige, tara na, dun lang tayo. Akala ko kung ano yun eh. O, ito na yung soft drinks nyo. Bigla na lang kasi kayo nawala kanina eh. Ito talaga? Umayos ka nga. Ano ba yun? Wala. Sabi ko kay Gab, tara na. Sige na, tara na. Pabiro kong itinulak si Gab papunta kay Dana. Kinilig naman si Dana at kumapit sa braso ni Gab. Naglakad na kami pauwi kina Almira. Habang nasa daan, pinapakilala ko ni Dana sa lahat ng makakakita sa amin. Nawirduhan ako pero binaliwala ko na lang din. Pero habang napapansin ko kung paano ako suriin ng mga taong nakakaharap namin, lalo na ng mga matatanda, hindi ko maiwasang mapaisip. Una, ay bakit parang mas ako lang ang pinapakilala ni Dana? Sunod ay bakit nakasunod sa amin ang ilang kalalakihan na parang binabantayan kami? Isa pang napansin ko, sa bawat kanto ng baryo, may maliliit na estatwa ng lalaking itim na may napakalaking ari. Sa lahat ng umiikot sa utak ko, namalayan ko na lang napapasok na kami sa bahay ni na Almira. At lalo na akong natauhan nang bumungad sa akin ang kabesa. Kumusta? Ito na pala ang panauhin natin. Sana'y nasisihan ka sa mga nakikita mo sa baliit naming baryo, ha? Magandang tanghali ho. Naku, tuwang-tuwang ako dito sa lugar nyo lalo po sa mga tao. Ang babait ho nila eh. Ganun ba? Mainam naman pala at nasisiyahan ka. Inaalagaan nyo ba itong espesyal na bisita natin, ha, Dana, Mira? Ay, syempre ho, kabesa. Pinasyal nga ho namin siya ni Almire. Naipakilala na rin po namin sa mga kabaryo. Aba, maigi naman kung ganun. Iha. Nako, nasasabik na akong makita ka mamayang gabi. Siguradong mas kaaya-aya ka mamaya kapag nakagaya. Po? Ano ho? Ano yun? Nako, kabesa, kami yung bahala dito kay Maya. Talaga hong napakaganda ng batang are. Siguradong titingkad pa ang kagandahan niyan pag naayusan. Wag mo kayo mag-alala, hindi ko namin pababayaan tong si Maya. Mabuti. Tsakin nyo, ha? Iha, mas maganda kung matulog ka na muna ngayong hapon para mas manariwa ang ganda mo paglabas mo mamayang gabi. Manariwa? Ay, bago ko malimutan, mag-uwi ho kayo nitong pinipig. Baka ho kailangan nyo ng katerno ng tsokolating binigay ko sa inyo eh. Lalong naging kakaiba ang pakiramdam ko sa mga huling sinabi ni Kabesa. Kahit si Gab parang nagulantang na. Ewan ko na kung talaga bang magiliw lang sa bisita ang Kabesa o kung may iba pang pahiwatig ang mga hirit niya. Hindi ako mahilig maghinala sa mga tao pero umiiba ang ihip ng hangin sa akin pag nasa paligid ang Kabesa. Butin lang din, nasa tabi-tabi lang si Gab. Pagkaalis ng Kabesa, nagmadali na sa pagkilos sina Almira, Nana Miding at Dana. Nagkumpulan sila sa isang aparador at naghalughog sa mga kahon doon.
Kami naman ni Gab, lumabas at pasimpleng nagbulungan. Uy, ayos ka lang. Medyo alanganin yung mga hirit ni Kabesa, no? Oo nga eh. Nasiwa tuloy ako. Pero siguro naman di ako pababayaan ni na Almira, no? Bukod kina Almira, nandito naman ako eh. Basta, lagi akong nasa tabi mo. Wala kang dapat ipag-alala. Akong bahala sa'yo, ha? Naks, ang lakas naman. Pulis na pulis ah. Tagapagtanggol talaga ha. Una, sige na. Tignan mo talaga to. Yung ano naman eh. Basta, ako ang bahala. Bilang magpupulis, kumikilala ako ng otoridad. Pero pagdating sa'yo, hindi ko sasuntuhin kahit langit. Uy, Bes! Tara lang dito! Ngiti lang ang naisagot ko kay Gab. Sabi ko nga napapansin ko naman yung effort niya. Sa totoo nga lang, panatag ako kay Gab at sa pag-aalaga niya. Tinadaan ko lang talaga sa pangasar. Dumating na nga ang unang gabi ng inihanda nilang pista. Para daw sa akin. Isang bigla ang pista dahil sa pagdating ko raw. Namangha ako sa ayos ng school grounds ng kampo. Maraming palamuting estatwa na hindi ko maintindihan kung ano. Makulay ang mga banderitas na iniilawan ng mga sulo. Walang malalaking speakers, mga katutubong instrument ang pinatutugtog rin ng mga taga-baryo. Ang sinasayawan naman ng mga dumalo. At sa lahat ng gayak, musika, para nga akong prinsesang ipinresinta at pinalakpakan sa piging na yon. Simpleng dress ang suot ko, pero napapalamutian ako ng mga kakaibang perlas na isinabit sa akin ni na Almira. Mga perlas na terno at lalong pinatitingkad ng mga apoy at sulo. At ng liwanag ng dilat na buwan. Napakaingay, napakakulay, napakasaya ng pistang yon. Naiiba yon sa napakaraming pistang napuntahan ko na. Kahit ang mga pagkain at inumin kakaiba, pero gustong-gusto ng panlasa ko. Sa gulo ng piging, hindi umalis si Gab sa tabi ko. Masya ang lagi kong kasayaw. Pero nang tumayo ang Kabesa, inakay ako ni na Almira papunta sa kanya. Inabot niya sa akin ng isang baso ng kulay itim na inumin. Pinagbunggo niya ang mga baso namin at sabay naming nilagok ang alak. Tapos, naiba ang ritmo ng tugtog. Bumagal at tumahimik ang mga tao. Hindi ko alam kung paano ako pumayag pero hinawakan at isinayaw ako ng Kabesa. Natapos ang gabi na ang sayaw namin ng Kabesa ang huling eksenang naaalala ko. Ang sunod kong nakita, bintana sa kwartong tinutulugan namin kina Almira. Maliwanag na. Medyo mainit na ang kwarto. Lumingon ako at nakita kong nakaupo sa isang side ng kwarto si Gab. Oy, good morning. Kumusta? Gab, bakit umaga na pala? Yung nangyari, anong nangyari? Tapos na? Ha? Yung unang gabi ng piyesta? Tapos na. Wala kang maalala? Nakipagsayaw ko nga kay Kabesa eh. Ha? Hala, ba't mo ko pinabayaan? Anong nangyari? Oo, teka. Uy, relax lang. Pumayag ka naman eh. Saka parang ang saya-saya mo nga nun eh. Saka wala namang kakaibang nangyari. Nakapako naman yung tingin ko kaya wag ka mag-alala. Si Kabesa pala yun. Nakita ko nga siya pero hindi ko ganong maalala yung nangyari. Sa totoo lang, alalang-alala pa ako nung una. Nakatingin lahat sa iyo eh, lalo na si Kabesa. Pero nung mga bandang dulo, wala nang ibang nangyari. Lalo na sa sarapan ng pagkain. Puro inihaw saka kinilaw. Pero ang sasarap. Wala sa Maynila nun eh. Saka yung homemade na alak nila dito, panalo rin talaga eh. Ayos naman kagabi. Saka nabantayan naman kita, kaya ayos ka naman. Hoy, Bes, musta? Palong-palo ka kagabi ah. Nag-enjoy ka rin, no? Sabi sa'yo eh. Tapos ikaw talaga yung pinakamaganda ron. 2 gabi pa yan. Sus, masaya pa yung mga susunod. Tamo. Grabe. Lahat kayo sinasabing nag-enjoy ako eh. Pero, totoo lang, wala akong ganong maalala eh. Tapos nung sayo kay Kabesa, pero naaalala ko nga yung mga pagkain eh. Napakasarap nga. Lalo yung mga parang tinumis at yung adobong atay. Kakaiba yun ah. 'Di ba? Iba kami maganda rito.
Hi! Hello, Maya! Musta ka naman? Saya, no? Hi, Gab. Good morning. Ayos pa kagabi? Maya ulit, ha? Tayo ulit. Binantayan pala, ha? Oy, mga anak, ay halina kayo rito at magtatanghalian na. Abay, di na nakapag-agahan niyang si Maya. Halina kayo. Tinitigan ko si Gab. Kamot ulo lang ang sagot nito. Bago sumalo sa kanila sa lamesa, nagbanyo muna ako. Pinakiramdaman kong mabuti ang dapat pakiramdaman. Ayos naman, buo pa naman. Tiwala rin akong binantayan ako ni Gab. Kahit si Dana raw ang nagdididikit sa kanya. Pero yung ulo ko, iba yung nasa loob. Sanay ako sa hangover. Kaya alam kong hindi hangover ang nararamdaman ng katawan ko. Para akong lutang. Mainit ang kalamnan ko. Pati bibig ko naglalaway na kabaliktaran ng hangover. Nababagabag man, dinala ko na lang ng maayos ang sarili ko. Humigop ako ng mainit at masarap na sabaw. Gustong-gusto ko yung ulam ng tanghaliang yon. Sinigang na lamang loob ng baboy. Kakaiba sa karaniwang sinigang pero talagang masarap. Matapos mananghalian, yaya kami ni Almira at Dana sa ilog. Tamang-tama itong pambanlaw ng hangover. Pero ewan ko, talagang iba yung timpla ng katawan ko eh. Iba rin ang tansya ng pakiramdam ko sa paligid. Para akong laging nakaabang sa kung ano. Mapuno sa paligid ng ilog at lagi akong napapasulyap sa mga pagitan ng malalaking puno. Napatulala din ako at napapalayo sa grupo. Pero buti na lang, alerto talaga si Gab sa akin. Oy! Maya! Uy, dito ka, nalalayo ka na. Malalim na dyan. Dito ka lang, sa tabi ko. Mas malalim yung pagmamahal ko, pero hindi ka malulunod. Mukha mo, binabantayan daw ako. Si Dana naman pala yung kabantayan mo kagabi. Yun, so ano, nagsiselos ka? Tsura nito, ano selos? Ano yan? Ba't inaano mo yung kay Dana? Babes, wala yun. Siya yung dumidikit. Alam mo naman yun eh. Nakafocus ako sa'yo. Huwag ka na magselos. Uy, Maya. Uy, bakit anong tinitignan mo dyan? Ha? Tingnan mo kasi parang may nasa ilalim yung umiikot malapit sa atin eh. Ha? Parang wala naman eh. Ano ba itsura? Baka naman mga sanga kaya malaking dahon lang. Hindi, malaki, parang lumalangoy eh. Pero hindi ko alam kung anong itsura. Hoy, problema sa atin, ang sosolo tayo eh. My God, pasan mo naman ako mapunta dun sa kabila. Ay, naku naman buwisit Tara na kaya, tara na daw, sabi ni Maya. Naburyong si Gab dahil makulit sina Almira. Lalo si Dana. Nagsiahon kami pagtingala ko. May nakita akong pares ng mga mata sa pagitan ng mga sanga. Kinilabutan ako, kaya lumihis ako ng tingin at hinatak si Gab. Nagbanlaw ako sa bahay ni na Almira at sa paliguan hindi pa rin ako mapakali. Hindi ko masiguro, pero parang may nasulyapan akong anino sa bintana sa itaas ng banyo. Binilisan ko ang pagligo, pero napapalingon ako sa paligid para bang may nanunood sa pagligo ko. Nagtuyo ako at nagbihis dahil puyatan na naman daw mamayang gabi at masama pa ang katawan ko. Natulog na muna ako. Pero kahit sa pagtulog, hindi ako mapanatag. Kapag nakakatulog ako, para bang may mainit na hininga sa pisngi ko, sa liig at mismong bibig ko. Parang may taong lumalapit at lumalanghap sa mukha ko. Lumipas ang oras na hindi ko sigurado kung nakatulog nga ako. Gabi na ulit. Ginayakan ako ni Dana at Almira. Make-up, bagong bestida, at ibang set naman ng mga perlas ang isinuot nila sa akin. Sa ilalim ng buwan, sa tugtog at sayaw ng mga taga-baryo, espesyal na naman akong ipinakilala. Sinubukan kong umiwas sa pagsayaw at pakikisalamuha. Uy, Maya. Ano? Ayos ka lang? Wala ka ba sa mood? Ay, kasi kanina pang umaga masama yung pakiramdam ko eh. Oo nga Di ka pa siguro nakakabawi ng tulog dun sa kagabi. Sige, dito na lang tayo.
chill na lang tayo. Hayaan na muna natin sila. Pero kainin natin itong barbecue nila, saka itong inumin, oh. Oh, Oo nga, dito na lang tayo. Doon na lang muna tayo sa kanila. Pero iba nga tong barbecue, no? Iba yung timpla, tapos parang mas buo yung hibla nung karne. Baboy kaya to? Maya! Ay nako Maya, ba't nandito ka? Hinahanap ka ng mga tao. Sa kasi kabesa, kanina pa tanong ng tanong sa'yo. Nana, Miding, kanina pa kasi masama yung pakiramdam ni Maya eh. Baka mas okay po na maupo na lang muna siya. Nay, si Maya, hinahanap. Palapit yata si Kabesa eh. Iya. Halika rito. Dapat nandoon ka sa harap, saka sasayaw ulit tayo eh. Kabesa, naku, pasensya na po, medyo po masama yung lagay ni Maya eh. Buti nga ako, nakalabas siya ngayon, pero baka hindi niya po kayanin na makipagsayaw siya dyan sa gitna. Naku, hindi pwede yan. Kailangan kumpletuhin ng anak ng buwan ng seremonyas. Saglit lang to, Iya. Tara na. Uy, Gab, ready na ulit ako. Tara muna. Asiwa at medyo inisman. Wala kaming nagawa sa Kabesa. Para bang sa lugar na yon, salita niyang nagpapakilos at magpapahinto sa lahat. Si Gab nahatak na rin ni Dana. Inakay ako ng Kabesa, pero hindi gaya ng karaniwang sayaw kagabi. Sa nakapaikot na mga sulu kami sumayaw. Inabutan kami ng nakastik na tipak ng karne at pinaghatian namin yon. At gaya nung isang gabi, huling imaheng naalala ko ay ang Kabesa. Liwanag na ng umaga ang tumambad sa akin, pero mas mainit ang katawan ko. Matapos mag-almusal, sinimplihan ko si Gab at naglakad kami para makapag-usap. Ano? Uwi na tayo, sigurado ka? Kasi ayoko na eh. Ayoko na ulit makita yung kabesang yun. Ayoko na itong nararamdaman ko sa mga nakikita ko eh. Puwisit kasi yung kabesang yan eh. Naiinis na nga rin ako dyan eh. Kala mo kung sino, pero ewan ko ba? Pati ako parang sumusunod na lang pag may sinasabi siya. O sige, sasabihin ko kay Almira na mauna na tayo. Last na mamayang gabi, pero sige, tara na. Umuwi na tayo. Iuwi na muna kita. Ano yun? Ang bango. Nagugutom ako. Ang bango. Tara, ang bango nun. Puntahan natin. Ano? Teka, sandali. Kung tumakbo, hintay. Kala ko ba uwi na tayo, hoy. Tigil, Maya! Bawal tayo dyan sa kusina. Ha? Uy, Gab. Ang baho. Amoy karning... Saka yung kusina na pala ulit. Ba't tayo nandito? Ha? Tulog ka ba? Ikaw tong tumatakbo papunta rito eh. Saka, ikaw tong nababanguhan kanina eh. Natakam ka na nga yata, pero... Oo nga, ang baho nga, iba yung amoy. Karne, pero mas maanggo. Nakaamoy na ako ng karne ng kalabaw na pinapakuluan eh. Medyo mabaho yun, pero iba to eh. Baka karne ng iba pang hayop yan. Baboy ramo, baka kambing. Hindi kambing yun. Naalala ko nung nagluto ng kambing yung mga tito ko eh. Mapangi naman yung amoy nun. Saka ba't ganun yung tinitilad nila? Grabe yata yung talsik ng dugo, tsaka ang lansa. Oy, easy lang. Baka nga karne ng malaking hayop yung niluluto. Ano ba inisip mo dyan? Uy, tabi, may dumarating. May malaki yung buhat nila. Teka lang ha, paraanin natin. Mula sa likuran namin, 3 lalaki ang papunta sa malaking kusina. Bawat isa sa kanila may sukbit na black bag na siksik ang laman. Tinanong namin kung ano yung mga dala nila. Pero nakakatakot na titig ang itinugon sa amin. Sisitahin pa dapat ni Gab yung tumitig ng masama. Pinigilan ko lang. Yung mata kasi nung lalaki nakakakilabot. Mula naman sa pinto ng kusina, gulat na gulat kami sa asong lumabas. Ang aso mataas siya. Malaki yung katawan, itim na itim at parang nagbabaga ang mata. Paglabas niya sa kusina, para bang kami talaga ang sadya niya. Diretso ang titig niya sa amin habang nakalabas ang mga ngipin at naglalaway. Mabagal ang lakad nito pero patakbo ko ng hinila si Gab. Gusto pang harapin ni Gab ang aso pero halos kaladkarin ko na siya. Sa katatakbo na palayo kami, imbis na bumalik sa harap ng kampo. Ano ba yun? Ano yun, Gab? Aso ba talaga yun? Oo.
Oo, aso lang yun. Relax ka lang. Hindi nga. Ba't parang hindi ka rin sigurado? Ba't ganun kalaki yun? Saka iba yung tingin niya eh. Aso lang yun. Wala nang iba. Teka muna, huwag kang magulo. Napapalayo na tayo. Wala nang mga bahay rito. Sangasang daan yung mga pinapasok natin. Okay. Sorry na, sorry. Grabe naman kasi yung aso na yun eh. Naligaw yata tayo. Nawala na ba tayo? Hindi. Madali lang to. Akong bahala. Napalayo lang tayo pero di tayo naliligaw. Kumapit ka sa akin pero huwag mo akong hilain ha. Kalma ka lang. Kasama mo ako. Kumapit ako sa bisig ni Gab at lumakad kami. Sementado ang lupa doon, pero napakaraming puno sa paligid. Mga punong magkakamukha kaya mahirap tuntunin kung saan ka nang galing. Napalayo na talaga kami sa dulo ng isang padiretsyong daan. Isang parang bodega ang tumambad sa amin. Dead end kami sa bodegang yun, kaya balik kami. Bago pa kami makapihit pabalik, isang sigaw ng lalaki ang narinig namin. Humihingi siya ng saklolo. Paulit-ulit na saklolo habang may kadenang kumakalansing. Mula naman sa likod ng malaking puno, nakarinig kami ng nakakakilabot na ungol. Hayop yun, pero hindi gaya ng tunog ng aso o ng baboy. O ng kahit anong hayop na narinig ko na. May kumaluskos at papalapit yun sa amin habang sumisigaw pa rin ang saklolo ang lalaki sa loob ng bodega. Tumakbo ulit kami ni Gab pero papunta naman sa isang pababang daan. Alanganin man ang daan, doon na kami napaliko dahil yun ang pinakamalapit na malilikuan namin. At sa kamalas-malasan nga naman, napasuot kami sa isang kuweba. Dahil humahabol sa amin yung kung anumang umuungol na yon. Ay, Gab, Diyos ko, ano ba yun? Ayoko na, Gab, umuwi na nga tayo. Huwag ka maingay. Sandali lang. Huwag kang muna maingay. Kasama mo ako. Nandito ako. Hawak kita. Ano lang yun? Baboy ramo. Malaking baboy ramo lang yun. Sure yun. Relax ka lang ha. Okay? Ay, naku, ewan ko sa'yo. Hindi naman baboy mo yun eh. Saka sana tayo napunta. Ang dilim dito, Gab. Ayoko na. Baboy ramo yun. Ano ka ba? Alam ko. Saka, huwag muna maingay. Baka mamaya masundan tayo eh. Ewan ko kung ano to eh, pero mas mabuting dito na muna tayo. Huwag mo akong hilahin ha. Uy, ano ba? Ano ba? Hoy, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Tingnan mo yun. Ano ba kasi yun? Hindi na ako makapagsalita. Itinuro ko na lang kay Gab ang naaninag kong tumpok na mga parang buto ng binti ng tao sa isang sulok ng kuweba. May mga piraso din ng mga bungo. Narinig namin ang mga palapit na yabag mula sa labas ng kuweba. Kaya napatakbo ulit kami ni Gab. Kumanan kami sa isang paliko ng kuweba. Dinire-diretso namin yon. Nakalabas kami. At sa bukana, bumungad sa amin ang pasukan sa ilalim ng isang abandonadong malaking simbahan. Ano ba to? Parang simbahan. Ilalim yata ng napakalaking simbahan. Lumang simbahan yata to eh. Mukhang yung mga simbahang panahon pa ng Kastila na itinayo. Pero wala nang tao eh. Napabayaan na yata to. Pero tara na, umalis na tayo dito. Nakalabas na nga tayo sa kuweba eh. Uy, sandali. Huwag kang maingay. Narinig mo ba yun? May mga kaluskos pa sa paligid. Doon pa yata sa loob ng kuweba galing. Baka hinahanap pa tayo ng baboy ramo na yun. Ano pa yan? Gab, ewan ko sa'yo. Ayoko nang maniwala sa'yo ha. Sabi nang hindi baboy ramo yun eh. Alam ko. Pero anong gagawin nga natin? Basta. Baboy ramo yun. Yun lang ang nasa isip ko. Pero siguro pumasok na lang muna tayo dyan. Magtago na lang muna tayo. Ano? Papasok na naman tayo. Ayoko na. Mamaya kung ano namang meron dyan eh. Halika na, tumakbo na tayo. Nandito naman tayo sa labas eh. Hindi ka kasi nakikinig eh. Baka nga magkasalubong pa tayo nung baboy ramo na yun sa labas. Pakiramdaman na lang muna natin. Diyan na muna tayo. Nakakatakot nga sa loob niyan eh. Kita mo ba? Ang dilim-dilim mo. Ayan. Sige na nga. Sabagay simbahan naman yan. Kahit nag-aalangan ako, pumasok na lang muna kami sa loob ng silong ng simbahan. Totoo ngang may mga tunog akong naririnig mula sa kuwebang pinanggalingan namin. Baka nga mas mabuti pang magtago na lang kami at maghintay ng pagkakataon.
Naaninag namin ang isang napakaliit na altar sa loob. May mapatay na kandila pa nga. May mga kandila. Ibig sabihin, may taong nagpupunta ron. May maliliit na puon at mga rosaryo. Ang ganda ng altar. Tara, lapitan natin. Tignan mo to. Kanina takot na takot kang pumasok, ngayon nangunguna ka pa. May lighter pa. Magsindi ka muna ng isang kandila. Ayan, ang ganda, no? Wag! Uy, di pwede. Baka mamaya may makaalam na nandito tayo pag nagbukas tayo ng kandila eh. Isa lang naman, ah. Ang kulit mo. Bahala ka na nga. Uy, kita mo yun oh. May sibat. Ayun oh. Sandata to kung sakali. Hiramin ko na lang din tong tirador dito sa altar. Kakaiba yung sibat, ah. Korting krus. Parang pati tong tinidor, pakrus din. Ba't kaya? Hoy, kukunin mo yan. Hindi sa'yo yan. Hihiramin lang, pero yung sibat. Ayaw mo nun, may sandata tayo paglabas natin. Loko talaga to, no? Nasa mas malayong side ng silong ang sibat na natanaw namin. Katabi ng isang hagdan. Pero bago makarating si Gab sa sibat, nakarinig kami ng malakas na yabag mula sa hagdan. May taong pababa. Noong una kandila lang ang natanaw namin. Kalaunan, lumitaw ang pamilyar na anyo. Tumambad sa amin ang kuba at bit-bit ulit nito ang isang itak. Napasigaw ako. Hindi na nadampot ni Gab ang sibat at agad na niya akong hinatak palabas. Nanlamig ako sa takot, pero kumaripas na lang ako ng takbo. Dire-diretso na kaming tumakbo kahit hindi namin alam kung pabalik kami kina Almira. May asong humabol sa amin. Napakalaking asong itim. Lalo naming binilisan ang takbo at lumiko kami sa isang kanto. Dito na namin natanaw sina Almira at Dana na papalapit. Nakakapagtakang hinarang ni Dana ang malaking aso. Napahinto ito at umikot pabalik. Kami naman, nagsibalik na sa bahay ni na Almira. Nanginginig na naman ako sa takot na nakakapit kay Gab. Abasos Mariosep naman kayo mga bata kayo. Saan ba kayo nagsisipagsuot? Isang kamo kayo nakarating. Naglibot-libot lang ho kami. Nagpahangin. Tapos, napunta po kami dun sa parang pinaglulutuan doon. Tapos, biglang may humabol sa aming aso. Tapos, ayun, napatakbo kami. Napunta po kami sa parang kuweba. Yung kuweba, ho. Yung may mga buto po sa kuweba. Ba't ho ganun dun? Yung kuweba, dati kasing may mabangis na baboy ramo roon. Ay may mga asong nagagawi doon, kinakain ng baboy ramo. Yun ang mga butong nakita nyo ron. Pero hindi ho buto ng aso yun eh. Buto ho ng... Iha, buto yun ang aso. Butit hindi kayo nakarating sa may simbahan, aba mas delikado yun. Yung kuweba, ligtas kayo ron. Pero yung simbahan, aba nako. Yung kuba ho, nandoon. Aba, humabot pala kayo sa simbahan. Ano ba naman na rin mga batang ari? At yung kuba na yon, aswang yon. Hindi na kayo pwedeng lumabas ha. Dito lang kayo. Lalo pat mamayang gabi ang huling seremonyas. Dito ka na lang, Maya. Yun nga ho eh. Hindi na ho kami magtatagal. Magpapaalam na ho kami. Uuwi na ho kami. Ano ka mo? Aba, hindi pwede yun. Magagalit ang kabesa. Magagalit ang apo. Bes, relax lang. Isang araw na lang naman eh. Huwag nang basusin yung fiesta namin. Mira, kausapin mo nga itong kaibigan mo. Maghahanda ako ng hambag natin sa huling gabi. Oh, magtsaan muna kayo para kumalma kayo, ha? Ito sa'yo, Gab. Espesyal yan. Alam mo, iba yung timpla ko dyan eh, para sa'yo. Salamat. Sige, lapag mo na lang dyan. Bes, sorry ha. Sige na naman, uuwi na ako. Uuwi na kami. Uy, napaka mo. Wala ka naman pakikisama eh. Isang gabi na lang naman. Kahit bukas ng umaga. Sige na, pwede kayong bumiyahe. Yung kotse ko nga, di pa natin nakukuha eh. Tapos ikaw mag-aarte ka ng ganyan. Diwaw na lang. Teka, Almira naman. Easy lang. Paubos na rin kasi yung inhaler ni Maya eh. Nung isang araw pa, pasumpong-sumpong yung hika niya, di ba? Sarap din itong tsaa. Ayos pala to ah. Ito Maya, uminom ka muna para ma-relax ka. So ayun, Almira, baka pwede mauna na kami. Naku yung sa inyong dalawa. Sinama-sama ko kayo dito, tapos bigla kayo magaganyan. Ano problema nyo? Ang ganda ng pagtanggap namin sa inyo ah. Busog na busog kayo. May maayos kayong tulugan.
Tapos kita nyo nga yan, oh. May pa-welcome fiesta pa para sa inyo. Bes, yun na nga isa pa yun, yung fiesta. Si Kabesa kasi. Ay nako, bes, ganyan ka. O ano meron kay Kabesa? Paano na ito? Oh, teka, relax lang. Almira, relax lang. Uy, Gab, sandali lang, magpapatulong lang ako biyak sa'yo. Ha? Inuutusan tayo ni Nay Midieng. Biyakin daw yung mga buko. Buko pala. Mira, maya, usap muna kayo ha. Babalik ako ha. Oh, please lang, huwag kayong magsabunutan dyan ha. Doon ka na, magbiyak ka na, galingan mo ha. Wala nga ako sa mood magbiyak eh. Bigla nga akong inantok. Miss Soledad, ang masayang bakasyon ay masayang welcome fiesta sa amin. Na parang nauwi pa sa hindi pagkakaunawaan. Medyo nainis si Nana Miding. Nakita ko sa mukha niya at halata sa pananalita niya. Si Almira naman, tinarayan na naman ako dahil biglang gusto ko nang umuwi. May katarayan talaga si Almira. Kaya nga ako lang halos ang kasundo niya sa campus. Kaya nga rin naging mag-best friend kami. Kaso yun nga lang, pag sinumpong na, hindi na siya nakikinig. Yung topak na lang niya naiintindihan niya. Lalo na kapag natatanggihan siya o hindi nasusunod yung mga pakulo niya. Matapos tawagin ni Dana si Gab, hindi na to bumalik. Ewan ko kung bakit. Kami naman ni Almira, balik-balik na lang ang usapan, pero pataas ng pataas ang boses ni Almira. Nagdadabog na rin siya. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit parang bigla akong nalulutang, natutulala, para akong biglang inantok ng matindi. Nasa harap ko si Almira at kanina, patalak pa ang boses niya, ngayon bumubulong na siya sa akin. Bigla siyang nagkwento ng mga nahauna niyang dinala sa baryo nila. Mga kwentong pilit kong pinakinggan kahit pabagsak na ako sa biglang antok. Bes, ano ba kasi talagang problema? Dito ka muna, isang gabi na lang. Mamaya yun ang pinakamasaya, hindi mo malilimutan yung mangyayari sa gabing yun. Alam mo, marami na rin ako nadala dito eh. Lahat sila kaedad mo. Puro 18, puro bata. Puro virgin. Marami na. Saka puro 19, saka ano yun? Puro virginity ko gets. Ba't kayo ikab ng ikab dyan? O, inom ka pa nitong tsaa. O yan. Oo, puro mga virgin, puro 18. Parang ikaw. Si Dana, 18 din yan. Pero hindi na virgin eh. Dinala ko lang din yan dito. Hindi ko pinsan yan. Pero dito na lang siya habang buhay. Pero yung iba, nawala na sila. May magjowa pa nga eh. Type ko nga yung jowa nun eh. Sinubukan ko aswangin kaso masyadong loyal. Kaya yun, wala na sila pareho. Anong ginawa mo sa kanila? Ba't nawala? Hindi ko talaga maintindihan. Ba't nawala? Kinain namin. Nagulat ka, no? Naiintindihan mo ka ba? Inalay namin. Inalay mo na kay Kabesa. Tapos ipinaligo namin yung dugo sa rebulto ng apo. Tapos pinagsalu-saluan namin yung laman. Ano, kaya mo pa? Naiintindihan mo pa siguro lahat ng sinabi ko, no? Kaso hindi ka na makareact. Huwag mo na kasing subukang tumayo. Pikit na. Tulog na. Pumikit ka na. Mamaya, uling seremonyas na. Mamaya, si Kabesa nang bahala sa'yo. Diteres ka na. Para sariwang-sariwa ang ganda mo para kay Kabesa. Pikit na, bes. Sweet dreams. Mamaya na lang. Noong una natulala ako, umikot ang paligid ko. Napansin kong inaantok na akong unti-unti. Malamang yung tasang pinainom sa akin, pampatulog. Sumagi pa sa isip ko si Gab pero bumibitaw na talaga ang ulirat ko. Kahit basag na ako sa antok, inintindi ko lahat ng pinagsasabi ni Almira. May mga babaeng dinadala doon, inaalay sa Kabesa, kinukuha ang dugo para ipaligo sa apo nila, at kinakain ang laman. Ang hindi ko ganong naintindihan kung ano muna ang gagawin ni Kabesa bago kunin ang dugo at laman ng babae. Napahiga na ako, pero sa totoo lang, may konting malay pa ako. May mga naririnig pa akong usapan ni na Almira, Dana at Nana Miding. Narinig ko rin nagsisigaw si Gab.
Malakas ang biglang sigaw niya ng saklolo. Kaya lalo pa akong nagising. May malay ako kahit paano pero sobrang nanlalambot ang katawan ko. At talagang umiikot ang paligid. Basta kahit paano naririnig ko pa yung paligid kahit hirap na akong umintindi. Ano, tulog na ba? Tulog na na, buti na lang napainom pa ng tsaa. Akala ko makakaalis eh. Mukhang magpipilit na kanina eh. Naku, hindi pwede yun. Tayo malilintikan kay Kabesa eh. Nako, nabanggit mo yung malalagot may nauna nang nalintikan kay Kabesa. Sino? Sina Dindo? Yung mabul kina Maya kanina? Aba syempre, mantakin mo namang muntik na nilang lapain tong dalaga. Akala niya hindi malalaman ni Kabesa. Sinunog siya ng buhay dun sa plaza. Tama lang yun, Nana. Pero itong binata, yung Gab, atin na lang to. Gwapo eh. Ampunin nyo na lang din, Nana. O nasa na pala yun? Hindi mo pala dinispatcha. Anong ginawa mo? Senyora, relax ka lang. Ayos na yung pinatulog ko na, nakagapos pa. Walang kawala yun kaya manahimik na ho kayo, Emperatrice. Ba't di mo pa pinatay? Sa'yo na nga binilin eh. Palamunin ka na nga lang, magdadagdag ka pa. Ay nako, mandar na naman kakirehan mo. Anong gagawin natin di, Aber? Di ang gawin natin. Parang yung ginawa nyo sa akin nun. Gawin na lang din nating aswang. Uy, senyora, ayaw mo nun? Sa narinig ko, Miss Soledad, nangilabot ako. Parang gustong lumuwa ng puso ko. Aswang sila. Sana binabangungot ako at epekto lang to ng pinainom sa akin. Pero alam kong may malay ako kahit papano. Kaya sigurado ako sa narinig ko. Aswang si Almira. Imposible yun eh. Sabi ko sa isip ko. Pero yun na nga ang narinig ko. Tumutugma nga yun sa mga weirdong pangyayari sa baryong to. Ang malalaking aso, yung kakaibang ungol ng kung anong hayop, at ang pinaka nakakapangilabot isipin, yung mga inihain sa amin. Ayokong isipin pero ang naamoy namin ni Gab na masangsang na niluluto, baka tao yun. O laman ng tao at yon ang pinapakain sa amin. Napakasarap at kakaiba ang mga putahe. Pero puro nga yun mga laman daw ng baboy. Gusto ko nang tumakbo. Pero walang kalaban-laban ang katawan ko ng mga oras na yon. At mas nahindik pa ako sa narinig kong dumating. Ang Kabesang pulong. Narinig kong pumasok sa bahay at kinausap si Namira. Kabesa, nariyan pala kayo. Ay, alin ho kayo, magtanghalian kayo. Ari ho, menudong atay. Naku, malasang-malasa ho iyan. Magandang tanghali ho. Dito na ho kayo, Kabesa. Upo lang ho kayo, Kabesa. Habang kumakain kayo, gusto nyo masahiin ko kayo? Kailangan kasi nakakondisyon kayo para mamaya eh. Sige. Salamat ha, Dana. Gustong-gusto ko talaga yung init at hagod ng kamay mo. Ang dalaga, kumusta? Inaalagaan niyo ba anong lagay niya? Siyempre, alam niyo naman ang hagod ko. Kahit saan kayo pahagod, kayang-kaya yan ng init ng palad ko. Narinig mo, senyora, wala kasing alam sa buhay. Hindi tulad ko, may talent. Dana, ano ba? Siyempre naman ho, Kabesa. Alagang-alaga namin. Tamang pagkain, tamang sikat ng araw, tamang hangin. Para sa inyo, pinalusog namin yan. Mas pinasariwa namin ang alay. Nandun siya sa kwarto, natutulog. Maraming salamat sa iyo, Miding. Siyempre, sa iyo, Almira. Talagang maaasahan ka. Napakasipag mong magdala sa atin ng mga alay. Pagpalain ka lalo ng apo. Naku, wala ho yun. Tungkulin ko yun sa angka natin eh. Salamat din ho sa inyo. Oy, Neneng Hagod, narinig mo ba yun? Ay, Miding, gusto ko lang sabihin na walang kakupas-kupas iring disarsang atay mo. Tamang-tama yung lambot, malinamnamang lasa. At itong sarsa, hindi natatalo yung natural na lasa ng atay. Ire ba yung sa binata? Yung kasakasama nung ating dalaga? Ay, hindi ho. Yan ho yung naroon sa bodega, sa dulo. Yung sa binata ho, hindi pa naaani. Ano? Anong hindi pa naaani? Ay, kasi ho, pinalulusog pa namin yung binata. Abay-bay, sakit pala yun.
Kanina ko lang nalaman. Huwag ko kayo mag-alala. Nakaimba ko yung binata. Wala akong kawalayo na palulusugin ko muna. Ay siya nga ho pala, gusto niyo bang masilip iring ating alay? Ay himbing na himbing ho eh. Pero nako, talagang lalong napakaamo ng mukha kapag natutulog. Napakasarap pagmasdan. Habang nakahiga, kinakagat ko na lang ng napakariin ang hintuturo ko para hindi ako tuluyang makatulog. Kaya, Miss Soledad, klarong-klaro lahat ng detalye ng pinag-uusapan nila. Halos kumpirmado na ang kinatatakutan ko, mga lamang loob ng tao ang mga niluluto nila at pinapakain sa amin. Gusto kong sumuka pero hindi ako pwedeng mahalatang gising ako. Tinitiis ko lahat ng takot, pandidiri at galit na nasa loob ko. Pero isa rin naman sa nakumpirma ko ay buhay pa si Gab. Yun nga lang, nakatago siya sa kung saan, baka malayo sa akin. Narinig ko ang marahang yabag na pumasok sa kwarto. Papalapit to sa akin. Siguradong si Kabesang pulong na to. Naramdaman kong lumapit siya sa akin. Hindi lang basta lumapit. Idinikit niya ang mukha niya sa mukha ko. Ramdam ko ang pamilyar na hininga. Ito yung hiningang nararamdaman ko pag natutulog ako ng mga nakaraang araw. Naramdaman ko pa ang palad ng kabesa na humawak din sa palad ko. Mula sa palad, humagod ito pataas sa braso, balikat, gumapang sa leeg at sa bandang dibdib. Halos maiyak ako sa takot, pero siniguro kong hindi ako magre-react. Maya. Ikaw si Maya, hindi ba? Napakagandang pangalan. Napakalambot. Napakahinhin. Napakabango. Mamaya, akin ka. Matulog ko lang ng mahimbing para masulit natin ang gabi. Ang kabesa, direktang bumulong sa akin. Binulungan ako habang gumagapang ang malalaki nitong mga kamay sa buong katawan ko. Dalawang naramdaman ko noon, Miss Soledad. Nangilabot ako at nawalan din ng pag-asa. Inisip kong hindi na ako makakawala sa kanya. Gustong gusto kong sumigaw. Gusto kong ibulalas ang pangalan ni Gab, pero nabalot talaga ako ng takot at kilabot. Umalis ang kabesa, pero tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising ako, bilog na ang buwan. Naririnig ko ang mga pamilyar na instrumento sa di kalayuan. Mas pangkatutubong seremonyas na ang tinutugtog nila. May malalakas na angil ng mga tao, pero napalingon ako sa lalaking bumubulong ng dasal na hindi ko maintindihan. Ang kabesa. Nakatalong ko sa harap ng isang malaking altar ang kabesa, na may ribulto ulit ng malaking itim na lalaking may malaking ari. Tumayo ang kabesa na ngayon ay nakahubad na. Humarap siya sa akin habang ako nakahiga at mahilo-hilo pa. Sa wakas, gising ka na. Malapit ng maghating gabi. Pwede na nating simulan ang huling bahagi ng huling seremonya. Kabesa, nasan ako? Demonyo ka! Huwag kang lalapit sa akin! Narito ka, sa tuktok ng kampo kung saan tanaw na tanaw tayo ng buwan. Pakinggan mo silang lahat. Isinasagawa na nila ang pambungad na pagsamba. At tayo naman ang magsasagawa ng pangwakas na seremonya. Anong seremonya? Ano ba talaga kayo? Ano ba talagang gagawin niyo sa akin? Magdiwang ka, Iha. Dahil ikaw ang magpapalakas sa lahi naming mga aswang. Ipapainom sa apo ang dugo mo. Ang laman mong nabasbasan ng apo, pagsasalu-saluhan namin. Pero bago yun, kailangan ko munang buksan at lasapin ang birhen mong laman. Sunod sa atas ng apo, ako muna ang titikim sa putahe ng langit na siyang biyaya sa aming lahat. Dapat, matuwa ka, Iha. Matuwa? Demonyo ka! Baboy ka! Ang baboy mo! Para naman papayag ako, hindi pwede!
Hindi pwede. Ayaw mo? Wala naman sa'yo ang pasya. Hindi na sa'yo ang katawan mo. At isa pa, dapat nga magpasalamat ka. Karangalan na maging bahagi ng pagpapala ng Apo. Ito ang nakatadhana sa'yo. Kaya tanggapin mo at damnamin. Anong pagpapala? Sariling kababuyan mo lang yan. May sakit ka na. Siraulo ko talagang demonyo ka. Hindi mo maiintindihan ni Iya. Ang lahi namin, nagpapatuloy at lumalakas pa dahil sa pagsasagawa ng seremonyas nito, base sa kautusan ng Apo. Marami nang nauna sa'yo. Marami nang naging alay. Marami na akong natikman na putahe ng langit. Tignan mo naman kami ngayon. Buong buo, malalakas. Sa kabila ng pagiging moderno ng mundo ngayon, napanatili namin ang aming tradisyon. Dahil yan kay Apo. Dahil sumusunod kami sa kanya. At ako ang kanyang itinalagang anak at sugo. Kaya sa akin ka muna dadaan bilang alay. Sa akin ka muna dadaan. Hindi pwede. Hindi pwede, mga halimaw kayo. Dapat mawala kayo. Napakarami mo na rin palang biniktimang baboy ka. Demonyo ka pa. At yung lahi niyong mga halimaw, yung sinasamba niyo, demonyong kagaya mo. Wala kang naiintindihan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakatakas. Mangyayari na ito ngayon. Kahit pumalag ka, akin ka pa rin. Nagtanggal na ng pang-ibaba ang kabesa. Lumakas ang malamig na hangin. Umalingaw-ngaw ang mahahaba't malalakas na atungal ng mga tao sa ibaba habang tuloy pa rin ang nakakatakot na tugtog. Nilundag ako ng kabesa sa kama. Hindi niya ako naibabawan dahil inumang ko ang siko at tuhod ko. Si Gab ang nagturo sa akin ito noon pa. Hindi ko man talaga naalala ang turo ni Gab pero kusa nang ikinilos ng katawan ko dahil sa takot. Siniguro kong hindi niya makokontrol ang kamay ko habang nasa ibabaw siya. Inuntog ko ang ulo ko sa mukha niya. Sinuntok niya ako pero nakasangga sa mukha ko ang dalawang braso ko. Napakasakit ng suntok niya pero braso ang tinatamaan. Nakakapanlambot ang mga suntok niya pero ang mahalaga, hindi ako tamaan sa mukha para hindi mawalan ng malay. Ang taong ungol ng kabesa, unti-unting naging malahayop. Posibleng nagsasaaswang na siya, kaya lalong kailangan kong makalayo sa kanya. Ewan ko kung paano, pero natuhod ko siya sa harapan. Solido ang tama, kaya nanlambot siya at naihulog ko siya sa kama. Gumulong din ako pababa. Saktong may naabot akong sibat nang mapunta ako sa altar. Tinuhog ko ng sibat ang papatayong kabesa. Bukas naman ang isang pinto sa rooftop at sumulpot sina Almira, Dana at Nana Miding. Matatalim at nagbabaga ang mga mata nila. May mga pangil at nangingitim ang mga mukha. Palapit sila sa akin, pero bigla silang napabulagta na parang may umatake sa likod nila. Nakita ko sila Gab at kasama niya ang kuba. Natulala ko nang makakita pa ng isa pang Almira na kasama ni Gab. Almira na may benda sa ulo at ba't kasama nila ang kuba? Bigla akong nahahatak ng kabesa mula sa likod pero narinig kong sumigaw si Gab at nakita kong tinirador niya ang kabesa. Namilipit ang kabesa sa tama ng pakurus na tinidor. O Bes, gulat ka? Tara! Sorry, nauli kami. Maya, okay ka lang ba? Anong ginawa nila sa'yo? Muntik lang pero okay ako. Nagawa ko yung mga tinuro mo. Pero bes, paano? Mamaya na kayo magkamustahan. Wala tayo sa pelikula. Tara na! Siya? Di ba si Manong Kuba yung... Hindi yan aswang. Sabi ng mamaya na yung paliwanag. Tara na! Dahil nagkagulo na tayo dito, inahabangan na nila tayo sa baba. May mga paakyat na nga dito eh. Paano tayo bababa? Ipagsusuot niyo itong mga anting-anting na ito. Hindi kayo malalapitan ng mga aswang na yan. Tumatayo na itong mga aswang. Tara na! Sumunod na kayo! Pidong! Ikaw na naman! Ayaw mo kaming tigilan! Hindi kayo makakaalis! Ibalik mo ang alay! Tumayo na ang aswang na nakabagsak sa paligid namin. Pero bago kami umalis, pinalakol ng kuba ang rebulto at nabasag ito.
Nagsiangil ang kabesa at ang iba pang aswang sa ibaba na para bang nasaktan sila sa pagkabasag ng rebulto. Bumaba kaming suot ang mga anting-anting na binigay ng kuba. Sumalubong ang mga nagngangalit na mga pangil at nanlilisik na mga mata. Pero hindi kami malapitan ng mga tao na ngayon mga halimaw na. Naglabas ng buntot pagi ang kuba. Pinaikot-ikot niya to, saka dumiretso sa nakaharang ng mga aswang. Kahit ninenervyos, sinundan namin ang kuba habang hinahawi ang daan. Sumunod lang kami hanggang makalabas ng kampo. Nakalayo kami, pero ramdam naming may mga nakasunod sa amin. Imbis na tuluyang lumabas ng baryo, sa ilalim ng simbahan kami dinala ng kuba at hindi na nakapasok ang mga aswang. Nakita na tayo rito. Luma man at wala mang misa. Tahanan pa rin ito ng Diyos. Matutunaw ang anumang kampo na kadiliman na tutungo rito. Bakit po huminto pa tayo? Di sana dumiretso na lang tayo sa labas ng baryo. Delikado. Mas ligtas kung pagliwanag na tayong lumakad. At itong simbahan sa kabilang dulo ito ng baryo. Ang kabila nito, labas na rin ang baryo. Highway na ito. Asikasuhin nyo na muna itong kasama ninyo. Mukhang grabe pinagdaanan niya. Ayos ka lang ba? Uy, Maya, relax lang. Wala na sila, uminom ka muna. Yung inhaler, buti na pulot ko kanina, bes. Kaya mo yan, matapang ka, makakaalis tayo dito. Nalabanan mo nga mag-isa yung manyakol na aswang na yun eh. Iwan ko, demonyo yun, hayop siya. Pero ako ni sa inyo, ano ba nangyayari? Ikaw, di ba aswang ka? Ikaw yung nagdala sa amin dito eh. Bari pala to ng mga aswang, di ba? Pinakain niyo pa kami ng laman loob ng mga tao. Layuan mo nga ako! Pati ako ba aswang eh, di ba? Gano'n pa nangyayari? Aswang ka rin ba? Teka lang, Maya. Hindi ako aswang. Sina Almira at si Kapinong. Hindi rin sila aswang. Kumalma ka na. Bisit kasi mga aswang yun eh. Okay, kumalma ka muna. Papaliwanag ko. Hindi kami mga aswang. Lalo na tong si Kapinong, antingero yan. Manunugis yan ng aswang. Kinopya ako ng mga aswang. Yung truck, yun yung driver nun, aswang yun. Nawalan tayo ng malay nung naaksidente yun. Kukuhanin tayo dapat ng driver eh. Pero ako na lang yung nakuha dahil dumating tong si Kapinong. Ginamot muna kayo ni Kapinong sa kubo niya. Pero iniwan niya kayo dahil binawi niya ako sa driver. Pero pag alis niya, sinamahan kayo ng peking ako, na aswang din. Nag-imbento siya ng mga kwento para may sama kayo sa kunwaring baryo namin. Pero baryo talaga ng mga aswang yun. Tapos yun na ngayon nangyari sa inyo. Palim na kaming sumugod ni Kapinong doon. Tapos nasagit namin itong lampang sigab. Saka namin pinuntahan. Hilid lang kayo ng mga aswang. Nangungopya sila ng anyo. Matagal na nilang ginagawa yon. Nangunguha sila ng mga dalagang alay para sa Diyos nila. At ang masaklap, nagkagahasa muna ang kabesa nila ng mga dalaga bago tuluyang maialay. Pero huwag kang mag-alala, hindi lang man loob ng tao ang pinakain nila sa inyo. Sa kanila pa rin nakalaan ang supply ng mga lamang loob nila. So, may shortage sila ng supply. Parang ganun. Pero buti na lang nalabanan mo yun. Kinaya mo, Maya. Napakatatag mo. Magpakatatag ka palalo dahil alam ko malakas ka. Ako, gulong-gulo na ako. Alam niyo, gusto ko na lang umuwi, Gab. Uwi na tayo, bes. Umuwi na tayo. Talagang uuwi na tayo. Pero tibayan mong loob mo, bes. Gaya ng sabi ni Gab, talagang malakas ka eh. At kailangan ulit natin yung lakas mo. Kahit parang pabigay na yung katinuan ko, pipilitin ko. Kakayanin ko. Para na rin sa inyo mga sumagip sa akin. Pero Diyos ko, sana po matapos na to. Ito ang problema. Maliwanag na sa labas pero sa kuwebang dadaanan natin nakaabang ang mga aswang. Tuso rin ang mga aswang na to eh. Diyan sila pumwesto dahil alam nilang diyan tayo dadaan. At hindi sila sisikatan ng araw. Hindi kami makakapasok dyan. Pero hindi rin kayo makakaraan dito. Nakabang na ang mga kalahi namin. Tsura mo, pag ikaw nawakan kita, ingungudgod kita sa lupa. Tama na, Almira. Bumubuyo lang yung mga yan eh. May iniisip akong paraan pero delikado rin eh. Yung mga nandyan sa tunnel, aswang. Yung mga nasa labas, tao. Pas kaya nating takasan yung mga tao doon. Pwede nga yan. Patas ang laban doon kahit papano.
Pero baka masaktan pa nila tayo dun eh. Mas marami pa sila eh. Bes, hindi naman talaga tayo may paglaban eh. Mas tatakas tayo. Sakaling may labanan, di go! Magkasilbi naman itong mga muscles ng isang to. O siya, tama na yan. Tara na, magsihanda na kayo. Isang mabilis na takbo. Pagkabuelo, dire-diretso kaming nagsitakbo sa labas. Pinatumba ni Gab ang mga humarang. Si Kabesa ang huling humarang. Pero nahagip siya ng tabak ni Kapinong. Pinuruan naman siya ni Gab at iniharap sa akin. Hindi sapat pero pinagsasapak namin ni Almira ang Kabesa para makabawi man lang. Iginapos ni Kapinong ang Kabesa. Nagpasalamat at humingi kami ng tawad kay Kapinong bago kami nagsialis. Binalikan namin ang kotse ni Almira. Napaandar ito at dumiretso na rin kami sa totoong baryo nila para makapagpahinga na. Tapos na, Maya. Wala na sila. Nandito na tayo sa baryo nila, Almira. Bes, ikaw ang pinakamabigat ang dinanas sa atin eh. Sige, iyak mo lang yan. Ipagdamdam mo yung dapat pero alam ko makakabangon ka rin dyan. Nandito kami. Ako, hindi ka mag-iisa. Hirap eh. Mapabuyag niya ako. Buti dumating kayo kasi takot lang ako eh. Pero sa totoo lang, kahit natakot ka, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kaya malakas ka talaga. Kaya naniniwala kami makakabangon ka ulit. Basta hindi ka namin iiwan. Huwag mong iisipin nag-iisa ka. Kung maintindihan yung pinagdaanan natin, akalain nyo nanganib tayo ng ganun, pero salamat talaga sa inyo. Sa kalap nung nangyari. Pero dahil nandyan kayo, magpapalakas ako. Kayo rin sana sabay-sabay tayo makabangon mula rito. Miss Soledad, dahil sa nangyari sa amin, nagkaroon ako ng trauma. 2 taon din akong nag-therapy para makawala sa halos gabi-gabing bangungot at problema sa pakikisalamuha sa ibang tao. Hindi pa ako 100% recovered, pero nakabalik na ako sa pag-aaral. Malaking tulong si Almira, nakasabay kong huminto at bumalik sa school, at syempre si Gab na walang palya sa pagbisita sa akin. Dito ko na ho tatapusin ang kwento ko, Miss Soledad. Traumatic ang ibinahagi ko, pero sana mahugutan din ito ng inspirasyon ng mga dumanas din ng trauma. Maraming salamat sa iyo at more power sa inyong channel. Nakaimbak ko yung